Hello, good afternoon guys. May papakita lang ako sa inyo. Gagawa tayo ngayon ng CRUD gamit na nag-i-insert ng data sa SQL. Una, open nyo yung Visual Studio. Siyempre, magdi-design muna tayo. Magdi-design muna tayo ng bago nating project yan. Create new project, yung Windows Form.net .framework. Okay. Windows CRUD. CRUD insert. Okay na, create. Okay, create. Hit lang natin. Yun, reform na tayo. Simple lang kasi siya. Nag-i-insert lang siya. Hindi siya nagdi-delete, hindi siya nag-update. So, madali lang to. Mag-design muna tayo. Kukuha tayo ng text box. Text box. Yan, text box. Okay, yan. Text box na yan. Okay siya multi-line para marami. One. Gawin na lang natin siya, tatlo na lang para parang madali. Tatlo na lang. Name, pass, label. Yan natin siya dito is yung first name, last name, tapos age. First name. Natin ito naman. First name. Tapos last name. Ito naman yung age. So, ang gagawin natin ngayon is imbis na password at username ilalagay ko, ang gagawin ko na lang is yung first name tapos age na lang. First name tapos age. Ayan. Okay na yun, diba? Okay na tayo sa text box. Ayan. Ang next na gagawin naman natin, lalagyan natin siya ng button. Ito naman. Ito yung button. Pangit kasi yung design ko eh. Button, saka button dito. Ibig sabihin nito, next. Submit tapos next. Tapos lagay tayo ng data grid dito sa gilid. Kailangan natin itong data grid para makita natin yung output mamaya. Ayan, okay na yan. Diba? Tapos yung sa pang button para sa custom na mag-exit siya. Mag-exit mismo yung application. Hindi siya mag-hide, mag-exit mismo. Pangalanan natin ito ng ayan, text natin. Register. Tapos saka is next. Ay, hindi. Pupunta siya sa saan ba ito? Pupunta siya sa login. Naman yung exit. Okay. Nirecord pa siya. Okay na yan, di ba? Ngayon, papangalanan naman natin siya. Anong text box to? Gawin natin siyang tbx fname. Yan, fname. Naman, yan. Ito. Ang pangalan nito, tbx fname kasi text box. Ito naman yan. tbx lname. Ayan. Lname. Tapos ito namang isa, dapat ito eh. Alphanumeric. Bayin natin ito. Mag-table. Kasi, okay na. Mag-error, gagawin kasi natin, gagawin natin number yan. Hindi siya magsasubmit kapag hindi number yung nakalagay dyan. So, tbx age. Okay lang yun. Mag-validate naman yung mamaya eh. Okay, nakagawa na tayo, di ba? Ito ang button. Okay, dito. Okay,
Ayos na yung ano natin, layout natin, ayos na. Okay. Okay na yan, okay na. Ayan, so ang ipapangalan naman natin dito sa button is pangalan natin is btn. Okay, ang next ang gagawin naman natin is yung register. Papangalan naman natin dito is btn insert. Insert na lang kasi i-insert siya yung button na mag-i-insert dun sa data natin. Okay, so simulan na natin. Natin is gagawa tayo ng connection. Okay. So ang ginawa ko kasi dito is nag-download ako ng may SQL connector. And dinownload ko yan para hindi siya mag-error mamaya. Pagka-download ko yan, nag-proceed na ako dito sa ito. Tapos install ko na yung library niya. Punta dito, punta sa add, reference, tapos browse. Hanapin nyo kung nasan nyo nilagay. May sa akin kasi nasa program files, may SQL, tapos may SQL connector yan. Add yan. Tapos, okay. So, nasa akin na yun. Hindi na siya mag-error mamaya. Ang next step naman na gagawin natin is i-import natin yung niya. Gano'n tayo dito. Import tayo dito. So, import. System dot data dot SQL. Ayan. Yung forma naman is mag-establish tayo ngayon ng connection. Connection naman is private connection string as string equals server equals localhost. Yung parang ginawa natin parang yung HTML, ganito rin siya, di ba? May server siya, may localhost, tapos database. So, yan. Lalagay mo dyan kung anong pangalan ng database mo mamaya. Tapos, lagyan natin ng ano ba? Huwag mo natin lagyan. Lagyan na natin. Pangalan natin is test ID. Tapos, UID equals root. Tapos yan. Tapos, ang password niya, natin pwd equals yan. Tapos yan. End na. Okay. Next naman natin is isa pa. Private ulit. Ulit ko na. Con as my SQL connection. Tignan natin ng function lat is numeric. At kapag hindi ring number yung pbx dot age, si age kanya, di ba? X is may lalabas siya. Then ipapakita yung message box. Box. Message. Close. Okay. Setup.
Tapos yung na to. Ayan, walang error. Malicious found. Tapos, next naman natin is pag pindot natin tong button na to, hindi natin ang event to. Kapag pindot yung button na to is yung form 2 mag-show siya. Pero mamaya pa natin gagawin yung form 2. Tapos, yung sarili niya is itatago niya. Hide. Ayan. Ito. Pero wala pa tayong form 2 kasi gawa ng form 2. Add. So, yan. Form, Windows form. Then, mag-add ng Windows form. Windows form, add. Pangalan niya, form 2. Ito naman form 1. Ito, form 2. Okay. Ngayon, may form 2 na tayo. So, dito siya pupunta. Form 2. Yan. O, dito wala na siyang error kasi gumawa tayo ng form 2. Tapos, ito ni exit dito. Ito lang ito. Ito na may exit. Para matanggal yung application na ito is application dot exit. Ito is application dot exit na. Application dot exit. Basta naman. Okay. Double P. Okay na. Natin i-run. At F9. Ayan. Limutan ko yun eh. Kaya importante yan. Kasi yun yung nag-select eh. Titignan niya kung may laman na ba yung database ito. Lagyan natin ng Harley. Tapos tapos ilang pa na siya? 14. Ayun, nag-insert na siya. Nag-load na rin siya. Ayun o, Harley tas YT. Pag nilagay naman ulit natin yung ibay natin pang last name. Tapos ayan. Kunyari Harley lang, naulit yung Harley. Papasok pa rin siya. Hindi na pumasok yun eh. So ito naman yung function niya. Kapag, di ba, first name mag-register ka. Register natin is CCOE. Kasi yung age niya is 13. Okay, register natin, overga na siya. Pero kung pare-parehas sila, lalabas yan. First name, hindi ko napalitan. Palitan ko na. First name, exist yan. Pero kapag pinalitan natin apelido, JJ, ayun, mag-i-insert pa rin siya. Ayan siya. CC, tas CC, JJ. Okay. 13 years old. Yan. Next naman natin is itong exit. Diba ginawa na natin to ng function, yung application exit. Pag pinindot mo siya, mati-terminate tong hindi mo kailangan gamitin to. Pag pinindot mo tong button na to, mati-terminate yung application. Okay, no? Diba? Ma-exit siya. Nag-load pa rin yung data. Ayan. Tapos ito naman is yung next. Papakita niya yung form 2. Yung form 2 natin wala pang laman. So, ito naman yung sunod nating de-designan. Okay? Form 2. Magawa na tayo ng validation niya. Ayan. Form 2. Stop muna natin. Ayan. Search natin dito is text box. Text box lang tayo. Kahit dalawa lang. Confirmation lang naman ito eh. Babalidate niya kung naka-register na talaga yung user.
label, first name, ito siya, space, ayan. Dito. Pangalan niya is first name. Yan. First name tayo. Tapos, ano size niya? Ano yung font? Font. Natin siyang 20. Ito yan, 20. And first name. Dolby na lang natin. Tapos, pwede natin ito. Ito pala yun. First name. Last name. Ayan. First name, last name. Tapos, lagay tayo ng button. Button. Yan. Ito na yung mag-check. Pag pinut mo to, ito yung mag-check kung meron na ba talaga yung user na nakalagay dito. Data grid natin. Pag ginagawa natin yan, parin tayo ng isa pang button para sa exit. Button. Yan. Kasi exit dito. Exit. Tapos, isa pa para sa return to dashboard. Ito ang button. Return na natin. Return to sign up. Yan. Naman is yung login. Parang pupunta na siya sa application. Okay. Ito muna, lagyan natin ng code para hindi hassle. Application. Exit. Ayan. Tama. Naman. Form 1 dot show, tapos me dot hide. Okay. So step na natin, mag-code na tayo. Natin siya ng dito, import MySQL dot data MySQL client. Okay. Import sa yan. Tapos dito naman sa form, lalagay natin siya ng connection gaya nung kanina. Private connection string as string, tapos files. Copy na nga lang natin yung kanina. Copy lang natin ito. Open lang natin yung kanina. Tapos, ano natin ito? Ano silbi ito? Tapos natin na establish ng ano natin yung button tick ito. Login. Ayan. Pangalan na ito. Preset yung pangalan na ito. Ito yung button register na lang ito. BTN register na lang. Register yan. Okay.
register beam first name. Yan pala. First name, tapos ulit cmd dot parameters, added value age, tapos age. Beam user count. Okay, bibilangan niya kung yung nakalagay ng user as integer. Okay. Ito yung check niya kung meron ba talagang laman, kung andun ba talaga yung user niya, naka-register ba siya. Select convert to int32. Tapos cmd dot exception execute if user count is more than 0, then lalabas niya message box that show lalabas niya is user is registered. Tapos is registered. Success. Tapos message box buttons. Okay. Tapos okay. Then message box icon. Message box dot icon. Lalabas na icon, tawag din information. Else kung hindi naman mangyari ito, ang lalabas na is message box dito, paste ko na lang. So it's not register, tapos not found, tapos information okay, edit na, tapos next na ito. Next is yung catch as exception ba to? Message box ulit, let's show. Kung hindi naman mangyari itong dalawa, lalabas an error occurred. Siyempre may error na dun sa code.
finally, if masarado na natin yung connection, state equals connection state dot open, then con close. Ayan. Okay. And if and try, tapos con close. Punta natin dito, meron po tayo. Nakalimutan ko. Baka mag-error ulit eh. SQL connection that open. Ulit ito daw. Dapat ito sa ano ito eh. Open to leave sa unahan dapat ito eh. Connection string. Okay, try. Try natin, try. Okay, tingnan natin. Okay, dito na siya yung mga data natin. Try ko yung kanina. CC, tapos 13 years old. Tingnan natin CC, tapos 13. CC, tapos 13. Yun, register na si user, registered. Pero kapag ganyan din natin yung 56, ayun, wala. Hindi siya na-recognize. 28, user is not registered, okay? Pero pag tinanggal natin yung dalawang yan, lalabas yan. Please enter valid first name and age. Kasi wala ka nakalagay. Ano siya? So kaya pala naglo-loop yung isa is wala ditong return. Lagyan natin siya dito ng return para hindi na siya mag-loop. Hindi niya na-execute yung user is registered. Kaya na kasi nag-ano yun. Kaya natin try. Okay. Login. Okay. CC. Tapos 18. Okay. Type na sila. 8. Registered. Okay. Tapos natin. Ayun. Hindi na siya nag-loop. Sign up and babalik yung sign up. Tapos kapag wala ka nilagay dito, malabas din yun. Please fill the required with valid data. Okay. Ito na yung code natin na nag-i-insert lang. Tapos may customize siyang exit. Login, sign up, yung dalawang yan. Dito may exit dito sa kabila, pupit siya. Okay. Salamat po sa panonood. Thank you. So ito na po yung full output ko. Natin Visual Studio. Open. Kailangan po naka-on yung dalawa para gumana siya. Apache tas may SQL. Tingnan natin. Kasi kapag hindi naka-on tong baka-error siya. Off natin. Start natin. Walang lalabas. Pero kung yun natin yan. Start natin. Start. Yun. Data loaded successfully. And first name. Ilagay natin. Benjo. Tapos last name. TY. Tapos 56. Okay, register. Ayun, nandun na siya. Dito na siya. Benjo TY. Pero kung ulitin natin i-register to, meron na. First name already exists. Di ko pa na-edit eh. Pero meron na. Okay. Next naman natin is to. Hindi mo yan. To, next. Try natin yung
Medyo kayo na. Tapos, age, 56. Okay. Nilagin mo, yun, lalabas siya yung user registered. Ibig sabihin, andun ka na sa database. Pero kung ginawa ko yan, yung hindi ko na-register, ayan, user is not registered. Okay. Hindi pa siya registered. Sign up. Ayan, dito. Kung walang nakalagay dito na value, lalabas yan. Please fill the required. O kahit na lagyan natin ng isa dyan. Kasi walang diba? Dalawa. Try natin. Wala pa rin. Dapat kompleto talaga. Age na. Kompleto talaga. Tapos, login. Pag yung walang laman, hindi gagana. Pag isa lang, hindi pa rin gagana. Pag age, gagana siya. O pag isa lang, gagana. Ito rin yung application exit. Ito, yung mag-exit talaga siya mismo. Hindi yung i-hide lang niya, i-exit niya talaga. Pinot mo yan, ayun, mag-i-stop na yung application. So, try kong ito naman kabila, try ko, mag-exit siya. Yun lang po. Thank you.